Welcome to Foundations of Faith Part 2. Ngayon ay pag-uusapan natin ang salvation o kaligtasan. Ano nga ba ang kahulugan ng kaligtasan? Maaaring isa kang bagong Kristiyano at tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas. Napakahalagang malaman natin ang ibig sabihin ng pagiging ligtas. Mula saan ba tayo niligtas? At bakit natin kailangan ng kaligtasan? Una sa lahat, ang kahulugan ng kaligtasang tinanggap natin ay ang pakikipagkasundo natin sa Panginoon. Ito rin ang pagtubo sa atin ng Panginoon mula sa ating mga kasalanan. Ang totoo, lahat tayo ay napalayo sa Diyos na nagkasala sina Adan at Eva sa Hardin ng Eden. Mababasa natin ito sa aklat ng Genesis kung saan sinabi ng Diyos sa kanila na makakain nila sa hardin ng kahit na anong bunga, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Sinabi rin sa kanila ng Diyos na ikamamatay nila ang pagkain dito. Gayunpaman, nilinlang ni Satanas ang tao nang siya ay mag-anyong ahas at tinukso niya na sila na suwayin ang Panginoon. Nang kainin nga nila ang bunga, biglang nabuksan ang kanilang pangunawa sa tama at mali at napuno sila agad ng hiya matapos makitang hubad ang kanilang mga sarili. Ang pagsuway na ito ang naging dahilan kaya sila pinaalis sa hardin ng Eden at naging simula ng pagkakalayo ng Diyos sa sangkatauhan. Makikita natin sa paniwala pa lamang ay disenyo nating mga tao na mamuhay sa piling o presensya ng Diyos. Ngunit dahil sa pagsuway na ito, ang tao ay nahulog sa kasalanan matapos matukso at ang kasalanang ito ay minana din natin sa ating mga ninuno. Isang kasalanang hindi lang pisikal, kundi spiritual na naglayo sa atin sa presensya ng Panginoon. Lahat tayo ay pinanganak na makasalanan, makasarili, at may kalikasang sumuway sa Diyos. Ito rin ang dahilan kaya nararapat tayong parusahan sa impyerno. Malungkot man, ito ang maglilinaw ng kahulugan ng kaligtasan. Dahil sa nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi niya hinayaang manatili tayo sa kapahamakan, kahit maaari namang hindi na. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maaari namang pabayaan na lamang tayo ng Diyos na mamatay bilang parusa ng ating kasalanan, ngunit pinadala niya si Jesus, ang Diyos anak, upang magkatawang tao kagaya ko at kagaya mo. Ngunit nang si Jesus ay naging tao, ni minsan ay hindi siya nagkasala, namuhay siya ng may kabanalan. Siya lang din ang hindi karapat-dapat mamatay sa ating lahat. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pisikal at espiritual na kamatayan na nararapat para sa atin. Ngunit dumating si Jesus na hindi nagkasala upang siya ang magbayad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Bakit niya ito ginawa? Dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama para sa atin. Sa John 3:17, nasasaad na hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Naparito si Jesus upang iligtas tayo. Iligtas tayo mula sa ating mga sarili, mula sa ating mga kasalanan, mula sa kapahamakang naghihintay sa atin sa impyerno, mula sa paghahatol na nararapat para sa atin, at ang lahat ng ito ay posible dahil siya ang naging kapalit o substitute. Siya ang dalisay na handog sa krus ng Kalbaryo. Bago mamatay si Jesus sa krus, sinabi niyang tapos na, tetelestai, na ang ibig sabihin ay bayad na ang pagkakautang. Sino man sa atin, gaano man tayo makasalanan, sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus, ay maaari nang makabalik muli sa Diyos. Tayo ay tinubos na at maaari nang manumbalik ang nawalan nating halaga dahil sa kasalanan. Hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil sa libreng regalo na ipinagkaloob ng Diyos sa katauhan ni Hesukristo. Kaya nga sabi sa John 3:16, kung tayo ay sasampalataya, tayo ay hindi mapapahamak.
kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At nang tanggapin natin si Jesus at ang kanyang pagliligtas, lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na.